Ito yung purpose ng Holy Spirit for you today, to receive that spirit of wisdom and the spirit of revelation para maintindihan nyo. Kasi itong pagbibigay ng blessings ni Lord, ibinigay niya na, kaya lang hindi nakukuha ng lahat. Why? Because hindi alam. Kulang na revelation. And that is why Hosea 4:6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge of what? Of the Word of God. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Kumusta na po kayo? Una-una po nagpapasalamat ako dahil naka-attend kayo dito sa ating ICGM, yung Inner Circle Group meeting natin. And it is very important kasi ito yung continuation ng ating pinag-aralan last December. So I presume, so nakikita ni Lord, kung sino yung mga naka-attend, yun ang may pag-asang magkaroon ng bahay, di ba? Tama? Nandito tayo dahil ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng bahay na hindi nanggaling sa bulsa nyo or hindi nanggaling sa bank account, nanggaling sa Panginoon. Amen. So, napakaganda po ng ating topic. Excited na excited akong i-share ito. At marami kayong matututunan. Amen. So, binanggit ko po sa inyo, si Jessica, isang friend of mine, na siya yung magbibigay sa atin ng example kung paano na-transform ang kanyang buhay. Katulad ko rin, nagkaroon ng cancer. I don't know kung anong stage kasi I don't remember. Siguro kung hindi stage 4, sinasa hospital na siya. Pero katulad ko rin, she was healed supernaturally. Walang chemotherapy, walang radiation treatment, walang medication, walang surgery. Doon siya nagkaroon ng sense of hope na totoo ang Panginoon. Kasi paano siyang gagaling ng cancer? Kaya lang, she was still very devastated kasi broke na broke siya. Ang dami niyang utang. I'm sure some of you can relate to that. Marami pong nagpapadala sa amin ng mga messages na gustong magpakamatay dahil dito sa kanilang mga utang. Samantalang hindi po kailangan na gawin natin yan dahil ang Panginoon ay sinagot na yan through His death and resurrection. Yung lahat ng pambayad ng ating mga utang, lahat ng dinidesire ng ating puso according to the promises of God in the Bible, lahat yan ay nandito na sa atin. It is all stored in our spirit. Kung maintindihan natin ang revelation, and that's the reason bakit ang prayer ni Paul sa mga Ephesians noong 2,000 years ago was to give the Ephesians, and we are the present-day believers, present-day Ephesians, ang prayer niya was to give them the spirit of wisdom and revelation knowledge. Ito yung function ng Holy Spirit. Ito yung purpose ng Holy Spirit for you today, to receive that spirit of wisdom and the spirit of revelation para maintindihan nyo. Kasi itong pagbibigay ng blessings ni Lord, ibinigay niya na, kaya lang hindi nakukuha ng lahat. Why? Because hindi alam. Kulang na revelation. And that is why Hosea 4:6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge of what? Of the Word of God. So kailangan natin ang Rhema. Rhema is revelation knowledge. Ang makakapagbigay lang sa atin yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Yeah, it's very important na maintindihan nyo, nandiyan na ba yung mga ballpen, nandiyan na ba yung mga papel. Kasi usually hindi namin pinapalabas itong mga videos ng Inner Circle. Although binivideo namin for the first time today para meron kaming nasa storage namin. Amen. So itong si Jessica ay devastated in the sense na marami siyang utang. She was so broke. Di niya alam kung paano maalis siya dito sa kahirapan, itong tinatawag na poverty. Kumbaga, na-experience niya sa buhay. Sabi niya, it was so unfair dahil
uh, yung kanyang husband na si Benjamin, hindi po ito yung mga tunay na pangalan kasi I didn't ask her for permission. Pero ito yung true to life story. So ito pong si Jessica ay ang asawa niya si Benjamin ay isang expatriate sa Hong Kong. And he was a staff of a multinational corporation. So there was really no reason bakit sila maghihirap sa buhay. Ba't magkakapatong-patong yung mga utang? When in fact, Benjamin was making some money. Kaya lang, ang pag-obey sa salita ng Diyos is the central theme of the Bible. Kung makikita po natin from the Old Testament to the New Testament, ang obedience is so important. Hindi lang po pwedeng faith. Kailangan may action at itong action na to should be according to the Word of God. Should be according to what God commands us to do. So kung hindi tayo nag-obey, kasi like for example, makita natin, itong example kong ibibigay sa inyo kasi kailangan ito ma-introduce ko muna. Nag-obey ang Israelites, di ba? Nung Passover. Sila ay inutusan ni God para pumunta dito sa mga Egyptians. Siyempre sila ay slaves for the last 400 years. Takot na takot sila. Slaves sila eh. Ang slaves hindi na tumatanggap yan ng wages or kabayaran or compensation sa kanilang labor. And it's hard labor. So takot na takot sila. Lahat ng siguro very discriminating ang mga Egyptians na yan. Ang feeling nila sa sarili na ay ganito lang kaliit. Kaya lang nung inutos ni Lord na you go to the Egyptians, sabi niya, and request them for gold, for silver, and for fine clothing. Sila ay sumunod. Diba? Sumunod sila. And ang nangyari po, they literally plundered the Egyptians according to the Bible. Ibig sabihin ng plunder, literally nanakaw nila, nakuha nila lahat. Itong gold, itong silver, at itong fine clothing ng mga Egyptians, just like that. Just like that. Itong mga slaves na to, they were so poor. They were the poorest of the poor. And yet, they became multi-millionaires just like that. Just like that. So sila yung mga anak ng Diyos, sila yung mga chosen people. I could understand that. But, nasa Old Covenant sila, tayo nasa New Covenant, we have a better covenant. Okay, wag muna akong papasok doon. So, nag-obey sila dito sa bandang ito, naging multi-millionaires. On the spot. Ngayon, nag-disobey sila sa ibang bagay. Diba, sabi ni God, I give you the promised land, the land flowing with milk and honey. Diba, nandiyan na yung mga vineyards o mga orchards na hindi nila tinanim. Nandiyan yung mga animals na hindi nila pinalaki o pinadami. Nandiyan na yung mga bahay na hindi nila binild. Nandiyan na the promised land is there. Kung matatandaan nyo yung mga ubas, hindi kayang buhatin ng isang tao lang. Sobrang lalaki, siguro ganito kalalaki yung isang ubas. Kailangan ng 2 tao. Kailangan isampay nila yan sa parang staff na ganyan, para isang stick na ganyan, tapos bubuhatin ng 2 tao. Ganyan ka-fertile itong promised land na to. After pinakitaan ni Lord ng napakaraming signs and wonders, di ba? Tinurn ang water into blood. Pinadala ang frogs, pinadala ang lice, pinadala ang insects, pinadala ang locusts, pinadala ang hail, ang fire, kung ano-ano, pati plague, pati yung mga sakit, yung boils. Pinadala ni God yan, pero sa buong Egypt, di ba? Pero sila nasa Egypt din, itong mga Israelites na to. Kaya nasa Goshen, city of Goshen, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng experience na ganito na plague. Pero ang mga Egyptians talagang nagsuffer. Namatay ang mga firstborn. Ni isang firstborn ng Israel, walang namatay. Tapos ilalabas na ngayon sila ni Moses, di ba? Nakaharap sila sa mountain, nakaharap sila sa dagat. There was no way out. Kaya lang, sabi ni God, gamitin mo yung staff. Yan, ang gagamitin sa iyo ni Lord, ang yung staff today. Tandaan mo, isipin nyo na kung ano yung staff, tanungin nyo na sa Holy Spirit, ano yung staff, dahil yan lang ang gagamitin ni Lord. Wala na iba. So anyway, pinart ni God ang Red Sea. They were able to pass on dry ground. Diba? So ngayon, hinabol ni Pharaoh. Hindi niya matanggap itong mga slaves na tumawala sa kanyang kamay. Siyempre, nag-build sila ng mga pyramids. Nag-build sila ng kung ano-anong structures. Tapos mawawala bigla. There were about 3 million of them. He could not possibly accept it. So, pinadala niya yung mga 600 chariots. Lahat ng army niya, lahat ng mga sundalo niya, pinadala niya. Siya lang ang hindi sumama.
Kaya lang, hindi makahabol kasi yung pillar of cloud by day, the pillar of fire by night, ay nakaabang. Alam niyo ba kung sino yung pillar na yon? Si Jesus. Yung angel na sinasabi, that was Jesus himself. Siya ang nagbabantay dito sa kanyang mga anak. Siya ang nagbabantay sa atin ngayon. Siya ang magkukos kung bakit may milagro, may mga supernatural signs and wonders na magtitake place sa buhay niyo. Once you get this revelation, tandaan po natin, kailangan natin is wisdom and revelation knowledge. Amen. So, anong nangyari? Nung nakakross na sila lahat on dry ground, biglang sumugod, umalis na itong si Pillar, itong si Jesus, umalis na. So, sila ay humabol at sila ay namatay. Lahat, di ba? Walang natira sa army ni Pharaoh. Si Pharaoh lang ang natira. So, completely devastated ang Egypt. Tapos na yung history niya. Tapos ngayon, sa daming miracles na pinakita, pati yung pagiging millionaires nila, hawak nila ang ginto, hawak nila yung pilak, hawak nila itong mga fine clothing, lahat ng mga bagay-bagay sa Egypt. Sinabi ni Lord sa kanila, conquer the promised land. Conquer. It was a commandment. Kaya lang, katulad natin ngayon, merong test na gagawin ang Panginoon. Hindi maaaring walang test. Kasi yan ang utos na ni Lord. Yan ang requirement na ni Lord dyan. Magbibigay siya ng test. Titingnan niya kung sinong papasa. Ano ba yung mga test na yan? Sino ang naniniwala na kaya niya ang kailangan mo? Sino ang naniniwala? Kasi problema sa atin, iniisip natin tayo ang gagawa niyan. No, even si David sinabi niya, the battle is the Lord's. It is not ours. The battle is His, sabi niya. So kung ganyan natin nga harapin, itong ating mga hinihingi, itong mga desires natin, ganyan tayo, ganyan ang mangyayari. Ngunit ang mga Israelites, anong ginawa? Dahil sila ay dumaan sa test, through the evil reports ng mga 10 na Israelite leaders, di ba? Na sinabi nila, natatandaan nyo nung sinabi, they're giants in the land. So kung nakikita mo giant in the land, di na ba nila nakikita yung mga Egyptians na yan, na pagkakalaki din nila, na pagkakatapang nila, di pa pinagpapapalo sila? And all of a sudden, dahil may giant in the land, takot na sila. Kasi sinabihan silang, they were merely grasshoppers. Yan ang salita ng mga negative na magkukos ng destruction sa buhay natin. Yan ang nag-cause sa kanilang destruction. So, nung binigay yung report na yan, anong nangyari? They complained. They murmured against the Lord. Yan ang number one. Kung gusto nyong makuha itong desire niyang sa puso, you cannot complain. In fact, sinasabi sa Bible, in everything, do not complain. Walang pwedeng magreklamo dyan. Wala kahit ano pang dinadanas mong kahirapan, kahit ano pang problema or very difficult situations that you're going through or that you're experiencing right now, wala kang karapatang magreklamo because God is with you. Sinabi ni God na paulit-ulit 365 times in the Bible, do not fear, do not be afraid, do not be dismayed, for I am with you wherever you go. So, the mere fact na nagreklamo ka o natatakot ka, nag-worry ka, is because you are not believing na God is with you wherever you go. Takot ka. Yan ang pumipigil. Actually, that is the mind that's stopping you. Ang spirit natin, when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, kompleto yan. It is so perfect. It is so complete. It is literally the Holy Spirit on the inside of you. Kompleto siya. Kaya lang ang problema, hindi makakapag-operate ang spirit natin independent of our soul and our body. Kailangan mag-cooperate itong tatlong parts ng human being na ito. Kailangan mag-cooperate ang mind because the mind makes the decision. Kasi nandun yung will. Yung will is your ability to choose. Iyan ang pipili. Maniniwala ba ako o hindi? Ano ba ako? Kukonquer ko ba yung promised land or not? Anong sinabi ng mga Israelites? Why did you allow us to come here? We could have died in Egypt. Or we could die here in the wilderness by the sword. Ayaw nilang pumunta sa promised land. Hindi nila ba natatandaan yung mga plagues na yon?
yung mga miracles at supernatural signs and wonders na pinarform ni God sa kanila, nakalimutan lahat nila because of the giants in the land. Yan ang nangyayari to most of you. Hindi kayo makabili ng bahay because of that. Samantalang bili ako ng bili. Di ba? Okay, huwag ko naman sabihin yun. Isa-isa lang. So ngayon, anong nangyari sa kanila? They were not able to fulfill their calling to possess the promised land. Nagpaikot-ikot sila sa wilderness until they died. And that is exactly what's going to happen to you if you do not renew your mind. 5 years later, wala, pareho pa rin because you did not change the way you think about yourself. Alam mo, ikaw is the heir to the inheritance. Sinasabi sa Ephesians, anong sabi niya rito? This is so important. Dapat memorize nyo ito. Pag ako nagdi-declare, araw-araw nagdi-declare, isa ito sa mga dinideclare ko. All the time. Ephesians 1, verses 17 to 23. Anong sabi? Sabi niya, and the Father glory, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation. Okay mo, yan ang pinagpipray ni po in the knowledge of God. Ibig sabihin ng knowledge niyan, the word to know comes from the Greek word gino. So ito yung intimate relationship with God. Napaka-importante ng intimacy with God. Alam ko na yan. Sasabihin niyo, Pastor, alam na namin yan kasi paulit-ulit yung mga messages nyo. Paulit-ulit, pinapakinggan namin pero literally, kung totoo yan, kung talagang alam nyo na yan, dapat nagbago na yung buhay nyo. Hindi ko sinasabi hindi nagbago, hindi ko alam kung sino nagbago at hindi. Kung talagang, halimbawa, ito na naman yung pinipreach ni Lord. Bakit? Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Alam nyo ba? Kung gaano yung mga tinuturo ko sa inyo, kung ilang beses, libo-libong beses kung dinideklara yan sa aking sarili, tapos, ito na naman itong preaching ni Pastora, pare-pareho. Yan ang binibigay ni Lord sa akin. Actually, ang dami ko, 1,000 messages ang hindi ko na-preach kasi kapag nag-attempt ako, Lord, pwede ko na po bang i-preach ito? Hindi, ito i-preach mo. So, parang balik na naman ako doon sa mga ganito kasi gusto ni Lord magbago. Tinuturo ko sa inyo is literally the foundation. Para mapabilis yung proseso, hindi na magtagal kasi na-experience ko na lahat yan. Yung mga failures, yung mga very difficult situations na hindi ako nagtagumpay. Na-experience ko na yan kaya tinuturo ko na kung paano kayo magtagumpay na mas mabilis. Amen? Actually, nakita niyo si Joseph, it took him 13 years before he became governor from the time he dreamt about being yung magbabow down daw yung kanyang mga family members. Diba? Sa kanya, it took David to become 13 years to become king from the time na he was anointed as king. So, matagal na proseso din yan. Kaya ngayon palang dapat nag-work kayo. Pero yung pag-own ng bahay, pag-own ng mga ganyan, I don't think ganyan katagal yan. Kasi kailangan yan. Need nyo yan. Desire nyo yan dahil ibinigay na ni Lord ang desire na yan sa inyong puso. Amen. So ngayon, doon sa continuation ng story natin kanina, alam natin na si Caleb lang at saka si Joshua lang ang nakapasok sa promised land together with the young generation, di ba? Bakit? Dahil sila lang ang hindi nagsabi na negative. So magmula ngayon, wala nang negative na lalabas sa inyong bibig. Kahit isang salita. If you really desire to change your life, to transform your life, kasi hindi lang bahay ang pinrepare ni Jesus for us through His death and resurrection. He prepared everything. He stored everything in the spirit realm. Saan ba yung spirit realm? Nandito sa spirito mo. Nandito yan. Nandito na lahat yan. Kailangan mo ng healing. Kailangan mo ng yung financial breakthrough. Kailangan mo ng restoration. Magkasundo na kayo mag-asawa. Kailangan mo yung business mo mag-turn around at mag-profit. Kailangan mo ng pambayad o ng isang sanctuary na hindi ka na magbabayad ng rent if you are a pastor. You don't have to pay for the rent for the rest of your life. Ngayon pa lang, uumpisahan na natin yan. Nothing negative. Maraming gagawin si Satan sa atin. Lagi siyang magbubulong sa atin kasi he uses our mind to speak to us, to communicate with us. He communicates with us through the mind. So, i-rebuke natin lahat ng evil thoughts. Yung, I say, no weapon shall form against us, sabi niya. And every tongue that rises against us
we shall condemn. So, i-condemn daw natin ang lahat ng negative words that you have spoken against yourself. I-condemn natin lahat ng negative words that were spoken by your friends, by your relatives, by your loved ones, or by anyone. I-condemn natin mamaya yan sa ating prayer, sa ating closing prayer. So we can start anew. Para walang makitang negative sa atin si Satan, mapabilis itong prosesong ito. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.